March 23, sabi ng Malacanang, walang oil crisis. Price disruption lang daw. Kinabukasan, pumirma na si Marcos ng Energy Emergency Order. Pero ano ba talaga ang ginagawa ng emergency declaration na to? Kasi hindi ibig sabihin nito na wala na tayong langis. As of March 20, per DOE data, may 45 days average supply pa tayo. Pero ang LPG, yung ginagamit ng karamihan sa pagluluto, 24 days na lang. Una, binigyan ng kapangyarihan ang DOE at PNOC na bumili ng fuel gamit ang 20 bilyong Malampaya Fund. Pangalawa, aksyon laban sa hoarding. Pangatlo, nag-activate ng Uplift Framework. Pero heto ang hindi kasama. Hindi automatic na bababa ang presyo. Walang instant subsidy o cash aid sa bawat household. At hindi ito price control. Ang excise tax cut, pinirmahan na ni Marcos ang RA 12316 pero hindi pa yun active. Per DOF Undersecretary Adriano, pinakamaagang maa-activate yan around April 12 o 13. Kung fully ay suspend, bababa ng 10 ang gasoline, 6 ang diesel, 5 ang kerosene. Pero ang cumulative hikes mula February, 17 hanggang 38 per liter, hindi babalik sa dati. At heto ang pinakamahalaga. Sa Senate hearing noong March 27, sinabi mismo ng mga oil companies, walang oil trader na nag-commit ng supply para sa May, walang nagre-responde sa tenders. Ang energy emergency ay legal na tool, hindi magic solution. Full timeline, lahat ng resibo at dokumento nasa Facebook at YouTube. I-save, i-share, and i-verify.